I know it's gonna happen. Kasi a day before magkasama kami, sinundo ko sa bahayan, dahil na-confine pa yan na sabi ni Tito Ray, kunin mo muna si Pepsi, sabi niya, nalulungkot sa bahay, mayroong mga tendency ganito, ganyan. Pakainin mo. Hindi kinuha ko, pinasundo ko sa driver, papunta sa bahay. Dito ka muna, ayaw naman niya. 2 bakating kwarto ko sa bahay ko, dito ka na muna. Hindi, ma-pride. Sabi niya, paano ka nagkabahay? Paano ka nagkabahay? Sabi ko, hindi ba trabaho ko, lagari ko, 3 pelikula. Ayun. Hindi niya ako matake. Paano mo ka nauna nagka-pelikula? Paano mo ko nauna nagkabahay? Paano mo ko nauna ng ganito, ganyan, ganyan? Parang ganun siya. Ganun na ang thinking niya, iba na. Rebel na. Kasi siya ay senior eh. Senior kasi siya na soft drinks eh. Oo. Ang lakas na ng insecurity niya kay Sarsi noon eh. Magandang araw sa lahat. Welcome po ulit dito sa ating channel, Ang Biyahe e Komida. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe, indeed. Punta tayo sa ating topic. Sarsi Emmanuel, binahagi ang huling pagkikita nila ni Pepsi Paloma bago ang pagpanaw nito, January 23, 2025. Sa isang kamakailang panayam, ibinahagi ng mga miyembro ng soft drink beauties na sina Sarsi Emmanuel, Coca Nicolas, at Mara Manibog ang kanilang mga karanasan kasama ang yumaong kasamahan na si Pepsi Paloma. Ayon sa kanilang kwento, nagkaroon ng sama ng loob si Pepsi nang mauna sa biling ng isang pelikulang nila si Sarsi. Dahil dito, nag-ugat ang tensyon sa pagitan nila, lalo na't si Pepsi ang naging pinakanauna sa kanilang grupo bilang soft drink beauty. Dahil sa pagbaba ng kanilang mga proyekto at ang kakulangan ng mga offers para kay Pepsi, nagdesisyon ang kanilang manager na si Ray de la Cruz na alukin si Pepsi na manirahan sa bahay ni Sarsi Emmanuel. May bakante naman daw siyang kwarto na maaring magamit ni Pepsi. Subalit, ayon kay Sarsi, tinanggihan ni Pepsi ang alok niya. Kinwestiyon umano ito kung paanong nagkaroon si Sarsi ng sariling bahay at mga bagay na napundar. Si Pepsi Paloma ay isang Pilipinong actress at modelo na naging tanyag noong dekada 1980. Siya ay naging bahagi ng grupong Soft Drink Beauties, kasama ang iba pang mga artista na naging popular sa panahong iyon. Gayunpaman, ang kanyang buhay ay sinalubong ng kontrobersya at mga hamon at pumanaw siya sa edad na 21 noong 1985. Ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng maraming espekulasyon at usapan at nananatiling isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng entertainment sa Pilipinas. Hindi, kinuha ko siya sa bahay ko. Dito ka nakakamuna. 2 kwarto ko, bakante, pang mga yaya ko lang ito. Wala akong kasama. Ako lang mag-isa. Gusto mo ba dito ka na muna? Kasi hindi na nga makaupa. May baby pa. Gusto kong tulungan. Ayaw niya, ma-pride sa akin. Yun ang sinasabi. Paano ka nagkaganito? Oo, doon na pumasok yung mga insecurities niya. Paano ka nagkabahay? Paano ka nagkaganito? Parang hindi niya na matanggap na pumunta siya sa bahay, maayos bahay ko, may mga kwarto, may sarili akong bahay, may ganito, may mga katulong, may kotse ko. Hindi niya natanggap yun. Panoorin ang buong panayam sa sikat na soft drink beauties noong dekada 80 sa YouTube channel ni Julius Babaw Unplugged. At yan ang ating latest showbiz chika update for today. Huwag kalimutan mag-subscribe, click the notification bell for more showbiz chika updates, like and share the video at suportahan po ang ating Facebook page. Maraming salamat sa lahat ng nag-subscribe. Indeed. Magandang buhay sa lahat, paalam.